Robin and Angela, given that, ano no, talagang ang dami na rin pinagdaanan ng pinagsamahan ninyo. Nasaan kayo ngayon at what are you working on? Hi po, Miss MJ. I can say na we're at this comfortable stage na isang tinginan pa lang namin, we can already communicate kung ano yung gusto naming maparating sa isa't isa. And I can say that it's very helpful, lalo na po on set kapag kailangan namin ng emotional and heavy scenes. Isang tinginan lang po namin, parehas na kaming nadadala sa eksena. And I can say na we've come a long way, lalo na po compared to Seducing Drake Palma, our first season, wherein medyo makikita po talaga natin na nagsistruggle po kami sa mga heavy na scenes. And we also would like to thank Direk Chris kasi hindi po namin ito magagawa without his guidance. And of course, kay Miss Anna Filipino po. Di ba, Rob? Opo, yun po Miss MJ. Kami ni Angela ngayon mas komportable na kami sa isa't isa. Parang mas komportable na po kami umarte, ganun. Tapos parang mas gets na po namin yung isa't isa kung ano yung kailangan namin gawin para mas madala sa eksena, ganun. Tapos mas nag-uusap na po kami para, kumbaga, natatansya namin kung paano yung inaarte namin. Kaya malaki rin po yung pasasalamat namin kay Direk Chris and kay Miss Anna Fileo and sa lahat po ng tao na tumulong sa amin, sa lahat po ng tao sa set and sa buong Viva. Thank you po. Grabe, ngayon meron na kayong endorsement, di ba? Yes. Nagsisimula na. And nung wala pa kayo endorsement, si Angela, dami nang niregalo sa'yo, Robin, di ba? Mga kandila. Parang may nakwento ka dating gano'n. And recently raw, totoo ba, may PS5? Hindi PS5. Game lang. Binilan niya po ako ng game. Palagi ko po kasing kinukwento sa kanya yun. Sabi ko, may hiniraman kami ng UFC 5, ganyan. Eh kaso, kinuha na ulit ni Hans. Tapos sabi ko, tapos bigla, kinabukasan, binilan niya po ako ng UFC 6. Wow! Ang bilis! Ang bilis. Ang niya, love language ay giving. Opo. Ano naman sa'yo, Robin? Physical touch. Okay, no further questions. Thank you. Thank you, Miss MJ. Maraming salamat, Miss MJ. By the way, gusto ko lang po i-acknowledge, of course, Wetzel's Pretzels, now open, by the way, sa SM North EDSA for providing our pretzel snacks this afternoon. Ayun po sila sa table. So thank you so much, guys, for being so generous. Next, we have from Manila Standard, let's have Angelica Villanueva. Hello po, good afternoon po, here po. Yeah. First of all, congratulations po sa buong cast and of course, Direk po. My first question for Rajal, no? Dito kasi sa second season, parang winning ni Drake si Alice, no? Pero kung yung dalawa, do you believe in second chances? In love? Ako yes po. Kasi everyone makes mistakes. And kung mahal mo talaga yung tao, you'd accept them sa mistake nila. Pero pag naka-third or fourth, wala nang ganun. Second lang. One chance is enough. Diba sabi nga po nila, I forgot the saying na actually. So, ano na lang po, non-verbatim. Yung parang, break my trust once, I'll forgive you, and then the second time, shame on you na. Or something like that. I forgot na eh. How about you, Rabi? Ako rin po, naniniwala po ako sa second chances. Kasi parang mas makikilala niyo po yung isa't isa pag binigyan niyo siya ng second chance. Tapos, mas maaayos niyo pa po kung yan po. Thank you. Thank you. My next questions are naman kay Z. Hi, Trio. Hello. Yeah. First question. Before, many were questioning you kung bakit ikaw yung magte-take over ng role ni Trip, no? But after ilang episodes ng Dating Alice Perez, maraming viewers yung bumilib sa'yo sa pag-portray kay Trip. Kamusta naman yung pag-accept mo na? Yeah, hindi ko rin expect. It's such a blessing na marami ring positive comments and reviews I've been seeing it. Yeah, it definitely pushes me to try my best. I've already been trying my best since day one, but it keeps me going. And
it's something na hindi ko in-expect kaya mas pag-aanahin ko pa. Mas pagbubalihin ko pa. Okay. Before you mentioned na you're ready to embrace yung pressure, no, if we're dating, can you say na you're taking the role gracefully? Yeah, there's definitely a lot of pressure, pero as time goes by, then you learn to adapt, and yeah, eventually mawawala din naman yung pressure. So wala lang din kasi yan eh. Pero I realized na mas focus on the craft more instead of focusing on the anxiety and the pressure. So yeah. Thank you so much. Thank you so much, Mo. Thank you so much, Miss Angelica. Next, we have a TikTok content creator, Street Scooper, RJ. There you go. Hi, RJ. Hi guys! It's Hi. me, RJ. So, ayun. Ako agad, naghihanda ko pa ngayon kanina. Pero, ayun. Sobrang dami kong thought kasi nakapag-set visit ako. Pero bukod doon, congratulations ulit. Kasi lalong-lalo na nakikita natin yung feedback. Visible naman yung improvement ng lahat ng series and ng mga actors. Simulan ko lang sa magpapa-thank you muna ako ng mabilis lang kay Viva dahil pinayagan nila ako sa set visit and para i-shoot yung BTS and through Direct. Thank you, Direct. And Miss Chrisma, hi, kung asan ka man Miss Chrisma. Update ko lang po kasi naghahanap na sila ng BTS. Bukas po yun, July 31. I-approve na lang po and isa-send ko na po mamaya yung draft. Kasi hinihingi na lang mga inyong fans. And nagkadili lang po sa edit. And then, ayun, sobrang honored ako as an immersion content creator. And nakita ko sa set yung talagang dedication, yung passion ng lahat. And yun, so eto na, magtatanong na ako. Ay, bago pala yung tanong, mag-share lang ako about sa set visit ko na may kinalaman naman to kung gaano kaganda at yung output ngayon ng Dating Alice Perez and feedback ng mga tao. Unang-una, Direk, ayun, si Direk sobrang sipag sa set to the point na nagluluto siya para sa mga crew niya. Guys, hindi madali yung yung init sa shoot, yung pagod, mula umaga sila hanggang gabi, pero hindi niya pa rin kinakalimutan na ipagluto yung mga crew niya. Kaya direct, deserve mo ang success. At hindi ko makakalimutan yung pechay mo hanggang ngayon. Sobrang sarap ng pechay mo, direct. Ng ano? Pechay. Diba yung pechay niya na may... Ginisang pechay. Yung ginisang pechay. Sorry. Sorry. Naluto ni Direk. Naluto ni Direk. Ayun. Si Zik naman kung gaano nyo siya nakikita kahambol sa screen talaga, mas lalo na sa personal. And, well, syempre nasa BTS pero isa na yun sa, grabe yung pagod niya from Las Piñas, from South to North, halos every time yun na nag-shoot sila. And congratulations, Quiz, kasi sabi ko nga online, lalong-lalo na yung episode 7, pinatunayan sa pinakita mo lang na deserve mo yung role. Deserve mo yung bagong take palma. And then si Rab naman, Kois, Rabi, sobrang na-appreciate kita lalong-lalo na nung kinaguide ni Direk si Angela, tapos naiwan tayo dun sa tapat ng monitor. And then bigla, ang random, pero ang biglang sabi mo, sobrang pinag-uusalan mo para ma-improve na yung performance mo from season 1. And nakita ko kasi sa'yo kung gaano ka-concern at kung gaano mo gustong mas gandahan yung project para sa mga nag-a-anticipate sa inyo. So, ang galing. And then, syempre, Miss Angela Muji. Ayun, grabe, sobrang sipag ng ni Angela. Kasi to the point na hindi ko alam kung matatandaan mo to. Kausap ka namin, tapos pagkalingon namin biglang tulog ka na. And hindi kami magtataka kasi ang daming iyak mo din dito sa sa series na to. Pagod yung utak mo, katawan and everything. And then, may one time na hindi ka talaga malapitan kasi nasa sa yung character mo. Ganun ka-effective talaga na actress. Dalang-dala mo yung yung role mo. Ayun, so ito yung question ko. Ito pala yung question. So ang question ko is,
ano, bilang kayo, hindi bilang character nyo ano yung masasabi nyo sa mga character nyo, kung may sasabihin kayo sa character nyo, ano na tayo, episode 7 na tayo. So ano yung feedback nyo sa mismong character na pinoportray nyo as you and yun din, ganun din kay Direk, yung tanong ko, ano yung masasabi mo sa takbo ng mga nangyayari ng mga characters as personally. So kay Rab po na siguro. O, isa lang po masasabi ko, kumalma kayo at mag-usap-usap. Yun lang, ang dami na nangyayari masyado eh. Patindi ng patindi. Ako naman kay Alice, maybe distance yourself muna sa kanilang dalawa para hindi mo sila saktan pati sarili mo. I think you need to reflect mag-isa. I feel like I wouldn't just say something. I feel like the first thing I do is I'd hug Trip. I feel like he's gone through a lot then. We can't deny na syempre may side din si Trip na nagpapakita na rin ng red flags, pero I do believe na it's coming from a genuine place talaga. So yeah, he's definitely a fighter. He really does fight for his love. Pero I would say na I think there has to be some boundaries and limits at some point, you know. Sometimes he has to stop, sometimes he has to chill, so yeah. There you go. I believe we have to cut that for now kasi medyo mahaba pa yung lineup natin of questions.